Mula ito kay Ginang Norma Dayag, sabi niya, kaya please lang imbestigahan din baka may kasabwat sila Kam at hinihiwalay na sila Kam sa bahay. Kung pwede, tumor sila Kam sa Cebu, sa lola ni Kim kung buhay pa. Anay na yang sila Kam kay Kimi kasi nabahira na ng malade na pag-iisip. Kaya pakiusap, I have strong notion that Lakam has connivance with someone. Gambling is devil. God please help Kimi to find ways to settle her problems. Kimi, never mind money, you can earn that, but be very careful in all your ways na kahit man lang sa pera ay pwedeng ipapahamak or ipapatay kadugo niya. Ganyan sila Kambini. Lord, gabayan mo po si Kimet, elayo mo siya sa panganib. Huwag mo siyang pabayaan. I trust in you, Lord. Maraming salamat po sa komento, Ginang Norma Dayag. So, since gumugulong na naman po ang investigasyon at nakapag-file na rin po ng kaso or demanda o reklamo si Chinita Princess laban dito sa kanyang kapatid, hayaan na lang po natin na batas, no, ang magsuri at mag-imbestiga sa mga nangyari po kay Kim and kay Lakambini. And alam natin na malalaman din po ang katotohanan kung saan ba napunta itong pera ni Chinita Princess. And tama po kayo dyan, kikitain ulit ni Chinita Princess kung may katotohanan man nga po na 100 millions yung nawala sa kanya. Yes, kikitain niya pa rin po yun. Pero syempre, gugugol ulit siya ng napakahabang taon para maibalik po no yung nawalang pera sa kanya. Yun nga lang, nakakapanghinayang mga kakimpaw. Siyempre, kahit hindi natin pera yun, alam natin na sobrang nagpagod, 'di ba? Dugo at pawis yung puhunan dito ni Chinita Princess. Tapos sa isang igap lang, mawawala na parang bula. So parang ninakawan niya din po si Chinita Princess ng kinabukasan, ng future, 'di ba? Kasi alam naman natin na kaya po nag-iipon si Kim Chiu para po pagtanda niya, meron po siyang magagastos. Sa nangyari kasi ngayon, parang back to zero na naman si Chinita Princess. Pero wag kayong mag-alala mga kakimpaw dahil may awa din po ang Diyos. Alam natin nagagawa po ng way ang Diyos para kay Chinita Princess. And also, keep praying mga kakimpaw para po kay Kim, okay? So maraming salamat sa komento. Ginang Norma Dayag. God bless po sa inyo and mag-iingat kayo palagi. So ito na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw. Itong topic na nakalap natin sa gabing ito ng linggo at unahin na nga nating pag-usapan itong tungkol sa naging write-ups po ng bandera. Kung inyong natatandaan, meron pong IG or Instagram story or Reels na shinare si Chinita Princess nitong nakaraan. Meron pong statement doon mga kakimpaw na talaga namang napaisip ang mga fans. Ngayon, narito po yung kabuang paliwanag. Sabi nga dito, Kim Chiu pagod na, ayaw nang matawag na strong. I'm exhausted. Halatang labis na ang bigat na nararamdaman ng kapamilya actress na si Kim Chiu dahil sa kasalukuyang pinagdaraanan sa negosyo, trabaho at legal na pakikipaglaban sa kanyang kapatid na sila Kam Chiu. Isang makahulugang reels ang binahagi ng actress sa gitna ng kinakaharap na kontrobersya kung saan humihiling siya ng suporta, pagmamahal at pangunawa. Bagamat hindi diretsong sinabi ni Kim ay ang napili niyang audio para sa Reels ay sumasalamin sa kanyang nararamdaman. Base sa audio, ipangarap niyang wag nang masabihang malakas or strong. Makikita sa Reels si Kim na tumatakbo palayo sa alon ng dagat at sa huling parte ay nakasakay siya sa sasakyan at nakatingin sa labas habang papalubog ang araw. I dream of never being called strong again. I'm exhausted by strength. I want support, I want love, I want understanding, not fatted on the back for how well I'll take a hit. Maririnig sa audio narration. So, sabi po ni Kim dito, gusto niyang sinusuportahan siya, gusto niya ng pagmamahal at
pang-unawa, mga kakimpaw. Yan po yung tatlong word na kung saan ay hinihingi ni Chinita Princess. Siyempre sa mga taong nakapalibot sa kanya, 'di ba? And siyempre sa ating mga fans. Sabi pa dito, tanging white heart, praying hand at star emojis lang ang caption ni Kim. Ngunit agad itong umani ng mga komento mula sa mga kaibigan sa showbiz, pati na rin sa mga supporters. Ayon nga po kay Melay Cantiveros, please know that nasa prayer ka naming pamilya, miga, and love kita ha. Ayon naman kay Say Alonzo, love you Chinita Princess. At ang komento naman ng isang netizen, mahigpit na yakap Kimi, naunawaan kita. Remember yung gift ko sa'yo na rosary? I want you to remember that God is always beside you and Mama Mary loves you. Just remember that whatever you are feeling right now, lahat yun valid. Just take your time to rest. Mahal na mahal kita, nandito lang ako palagi para sa'yo. So grabe po talaga yung pinagdadaanan ngayon ni Chinita Princess and mabuti na lang talaga mga kakimpaw. Malakas yung supporting system ng mga taong nakapaligid po sa kanya. Like Paolo Avellino na hindi po talaga siya iniiwanan mga kakimpaw. Lagi po siyang nakabantay kay Chinita Princess and also lagi din siyang nag-a-advise kay Kim Chu. Sabi nga ni Kim Chu, diba, sobrang advanced mag-isip ni Paolo Avellino. And since gumugulong na nga po mga kakimpaw yung investigasyon at yung kaso, ang pakiusap po ni Chinita Princess ay intindihin at unawain na lang at hayaan na lamang po sa batas or sa kaso yung tungkol dito sa problema po nila ni Ate Lakamnya. Basta ang huwag nating kakalimutan mga kakimpaw, yung tatlong word na sinabi po ni Chinita Princess sa kanyang naging reels nung nakaraan. 'Di ba? Gusto niya po ng support na kung saan makakapagpalakas sa kanya, 'di ba? Para mas lalo niyang harapin yung mga laban na kinakaharap niya po ngayon or sa mga susunod pa no nakabanata ng kanyang buhay. And also, gusto niya rin po ng pagmamahal. Ayaw niya po nararamdaman ngayon na nag-iisa siya, 'di ba? Dahil ang bigat po ng kanyang pinagdadaanan. And ito yung importante, gusto niya po ng pangunawa. Pangunawa sa kanyang pinagdadaanan ngayon. Sobrang down na down po si Chinita Princess ngayon mga kakimpaw. Kaya tatlo lang yung kahilingan niya. Pangunawa, suporta, and syempre, pagmamahal. Tayo mga fans, unawain na lang natin siya kung nananahimik man siya mga kakimpaw. Kasi yun po yung kailangan niya ngayon para makapag-isip, para makapag-relax po siya. Ang balitang ko tungkol kay Kim Chu ay malinaw nagpapakita ng bigat ng pinagdaraanan niya sa personal na buhay, sa pamilya, at maging sa kanyang career. Bilang isang public figure, madalas ay nakikita lang ng publiko ang mga ngiti, ang galing magtrabaho, at ang pagiging bubbly personality niya. Pero sa likod nito, may mga responsibilidad at pressure na mas mabigat pa kaysa nakikita natin sa harap ng kamera. Kaya hindi nakapagtataka na dumating siya sa puntong talagang nangailangan siya ng suporta, pag-unawa at pagmamahal mula sa mga taong malalapit sa kanya, pati mula sa mga fans. Ang isang tao, kahit gaano pa siya kasikat o katatag, ay mapapagod din kapag sunod-sunod ang problema. At sa kaso ni Kim, mukhang sabay-sabay na dumating ang issue sa pamilya, trabaho, personal stress, at marami pang intriga. Natural lang na humingi siya ng sandalan, dahil doon nasusukat ang tunay na pagmamahal, yung merong handang umalalay kahit sa oras ng kahinaan. Ang magandang makita dito ay patuloy ang solid support system niya. Mga kaibigan, fans, at maging si Paolo Avellino na laging nakikitang nagbibigay ng proteksyon at emosyonal na suporta. Ang ganitong klaseng pagmamahal ay nagpapalakas sa sinumang dumadaan sa pagsubok. Ano ang masasabi ko sa balitang ito? Sa isang banda, nakakaantig isipin na si Kim, na kilala sa pagiging strong at positive, ay umaamin na kailangan niya ng pagmamahal at pag-unawa. Ibig sabihin, pinipili niyang maging totoo, hindi perpekto, at yan ang nagpapakita na siya rin ay tao, marunong mapagod, masaktan at humingi ng tulong. Sa kabilang banda, ipinapakita rin ito kung gaano ka-importante ang mental health at emotional stability ng mga artista. Kahit nakasmile sa TV, hindi ibig sabihin ay okay sila. At dapat respetuhin ng publiko yung panahon na kailangan nila ng space at suporta. Ano pa ang may daragdag ko sa balitang ito? Mas kailangan ngayon ni Kim ng tamang environment, tahimik, positibo, puno ng respeto at pag-aaruga. Mahalaga na hindi siya husgahan kahit may isyong kinahaharap niya. Sa halip, bigyan ng espasyo at panahon,
para makabawas sa bigat na dala niya. Ang mga fans ay may malaking papel. Ang patuloy nilang pagmamahal ay nagbibigay kay Kim ng tapang na bumangon. Kung may problema man sa pamilya, sana'y magkaroon sila ng pag-usap, pagkakaunawaan at healing dahil pamilya pa rin ang huling sandalan ng isang tao. Maaring ito rin ay turning point para kay Kim upang mas unahin ang sarili, kalusugan at kapayapaan ng isip. Ang sitwasyon ni Kim Chiu ngayon ay isang paalala na kahit ang mga taong nakikita nating malakas, masayahin at palaging nagbibigay inspirasyon sa iba, ay nagkakaroon din ng mga sandaling kailangan nila ng kakapitan. Mahirap ang pinagdadaanan ni Kim, sunod-sunod na intriga, problema sa pamilya, pressure sa trabaho, at ingay mula sa social media. Para sa isang tao na sanay magbigay ng saya, mahirap kapag bigla siyang nakararanas ng sobrang bigat na hindi niya kayang buhatin mag-isa. Sa puntong ito, malinaw na ang kailangan niya ay hindi kritisismo, hindi paninisi, hindi paghusga, kundi pag-unawa, sakto at himik na suporta, at tapat na pagmamahal. Kapag ang isang tao ay pagod na, ang hinahanap niya ay hindi solusyon agad, kundi isang balikat na hindi siya iwan. At mukhang iyan ang pinahalagahan ngayon ni Kim. Makikita rin dito kung gaano kahalaga ang presensya ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya, mga kaibigan, kapamilya, at mga fans na hindi sumusuko sa pagbigay ng lakas ng loob. Minsan sapat na ang simpleng mensahe ng nandito kami para maramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa gitna ng unos. Ang pagiging totoo ni Kim sa kanyang nararamdaman ay isang uri ng tapang. Hindi madaling aminin sa publiko na kailangan mo ng tulong. Pero ang pag-amin niyang nangangailangan siya ng pagmamahal at pangunawa ay nagpapakita na mas pinipili niyang maging tunay kaysa magpanggap. Ano ang nakikita ko sa sitwasyon? Nangangailangan siya ng emotional safe space. Hindi lahat ng laban ay dapat harapin sa liwanag ng social media. Minsan kailangan niya ng tahimik na mundo. May bigat sa puso niya na hindi niya agad mabibitawan, pero unti-unti itong gumagaan kapag may nakikinig at umaalalay. Patunay ito na kahit artista, tao pa rin na marunong mapagod, masaktan, at manghina. Ipinapakita rin ito ang tunay na halaga ng suporta, lalo na sa panahon ng pagod. Ano pa ang may daragdag ko dito? Maaring ito ang panahon para kay Kim na pahalagahan ang sarili, unahin ang kapayapaan ng isip, at lumayo muna sa mga sitwasyong nakakasakit sa kanya. Sana ay maghilom ang mga sugat sa pamilya dahil doon siya unang dapat nakakakuha ng lakas. Ang mga fans ay may malaking papel na ngayon. Iparamdam nila kay Kim na hindi lang siya artista, kundi isang taong mahalaga sa kanila bilang tao. At higit sa lahat, ito ang pagkakataon ni Kim na ipaalala sa sarili kung gaano siya katatag. Dahil kahit humihingi siya ng pag-unawa at pagmamahal, hindi ito binabawasan ng lakas niya. Bagkus, lalo pa itong nagpapakita ng kanyang pagiging tunay at matapang. Ang isyong ito ay nagpapakita ng isang napaka-importanteng katotohanan. Kahit ang pinakamalalakas na tao sa paningin natin ay may mga sandaling nagiging marupok, napapagod at nangangailangan ng sandalan. Sa kaso ni Kim Chiu, hindi lang siya artista, isa siyang taong sabay-sabay na dumadaan sa emosyonal na problema, pressure sa career, intriga at chismis, at mga issue sa pamilya. Sa gitna ng lahat ng ito, natural lang na umabot siya sa puntong kailangan niya ng tunay na suporta at pag-unawa, hindi batikos, hindi husga, at hindi chismis. Ang isang tao ay mas nasasaktan kapag ang bigat ng problema ay dinagdagan pa ng negatibong komento ng iba. Para sa akin, ang pinakamakatwirang tingin sa isyong ito ay ito. 1. Tao rin si Kim. Hindi porke artista. Ibig sabihin ay matibay siya palagi. May karapatan siyang masaktan, mapagod at humingi ng tulong. 2. Mahalaga na bigyan siya ng espasyo at respeto. Hindi niya kailangan ng ingay ng drama ng social media ngayon. Mas kailangan niya ng tahimik na espasyong makahinga at makapag-isip. 3. Suporta mula sa mga taong tunay na nagmamahal ang dapat unahin. Ang mga tunay na kaibigan, pamilya at fans ang silbing proteksyon niya laban sa bigat ng sitwasyon. 4. Ang pagsasabi niyang kailangan niya ng pagmamahal ay hindi kahinaan. Ito ay katapangan. Hindi madaling aminin na may mga sandaling hindi mo kaya mag-isa. Sa kabuuan, ang masasabi ko sa isyong ito ay isang paalala sa lahat na ang pagiging mabait, masayahin at masipag ni Kim ay hindi nangangahulugang hindi siya nasasaktan. Kaya sa panahong ito, pinakakarapat dapat sa kanya ang pag-unawa, katahimikan, respeto at suporta mula sa publiko. Karagdagang punto na mahalaga sa isyong ito. 1. Mas may bigat ang katahimikan kaysa sa pag-usisa.
Sa ganitong sitwasyon, hindi lahat ng detalye ay kailangang ilabas. Minsan, ang pinakamahusay na suporta ay hindi ang paghingi ng kwento, kundi ang pagrespeto sa privacy ni Kim habang pinipili niya maghilom ng tahimik. 2. Importante ang mental at emotional recovery. Ang pressure bilang artista ay malaki. Oras-oras may taong nakatingin, may nagkokomento, may naghihinala. Kapag hindi nabigyan ng pagkakataong magpahinga ang isip, lumalala ang stress. Kaya ang paghingi niya ng pagmamahal at pag-unawa ay senyales na gusto niyang ayusin ang sarili mentally at emotionally. 3. Ang public image ay hindi laging katumbas ng tunay na nararamdaman. Kilala si Kim bilang masayahin, magaan kausap, at palaging may positive energy. Pero ang mga ganitong taong palaging strong sa paningin ng iba ang kadalasang pinakamaraming tinatago, kaya mas kailangan nilang protektahan at pangalagaan. 4. Kailangan niya ng mga taong hindi nang iiwan kapag mahirap ang sitwasyon. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lang nandiyan kapag masaya o masikat ang isang tao. Ang tunay na pagmamahal ay hindi umaalis kapag mabigat ang pinagdadaanan at mukhang iyon ang pinahalagahan ngayon ni Kim. 5. Ang mga issue sa pamilya ay hindi dapat pang public entertainment. Kung ang mga pinagdaanan niya ay may kinalaman sa pamilya, mas mainam na bigyan sila ng pagkataong mag-usap ng pribado. Hindi dapat gawing chismis ang sakit na pinagdadaanan ng isang pamilya. 6. Malaking bagay na hindi nawawala ang suporta ng fans. Sa kabila ng mga pagsubok, isa sa mga bagay na nagpapalakas kay Kim ay ang matibay at loyal na fanbase na hindi tumatalikod. Ito ang nagiging emotional armor niya. 7. Posibleng turning point ito sa personal growth niya. Minsan, ang mga pinakamahirap na yugto ng buhay ang nagbubukas ng pintuan para sa mas mature, mas matatag, at mas malalim na bersyon ng sarili. Maaring ito ang panahon ni Kim para maging mas grounded at mas konektado sa kanyang inner strength.